Hello Sagittarius, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, Sag, paunang mensahe po ninyo, we have Creator Air. Ayan. So, there could be a lot of things na kailangan ninyong pag-isipan sa ngayon. Maaring kailangan ninyo ng decision dito. Maybe this is decision making, no, na kailangan mong harapin sa ngayon. Or there could be, siguro marami kayong iniisip, plans, intentions. Maybe you are thinking of what you want to experience at a certain period of time. Baka nagsiset kayo ng ano dito, ng goals, pwedeng ganun din. Kaya there's a lot of thinking, no, na ginagawa kayo or maaring gagawin ninyo, no? So, yun. Manifesting and doing, so which is really really beautiful kasi kung ano man ito na pinagkakaabalahan mo recently, ano man itong pinagsisikapan mo na marating mo, ma-achieve mo, yan ay maaaring talagang mangyari na. Maybe this is the perfect time now for that to manifest in your life. Kaya kung ano man itong anumang effort, no, lahat ng effort, time, energy that you've been putting on that thing ay magbubunga na. No, that is coming to fruition, that is going to manifest in your life na. Kaya congrats sa iyo and good luck talaga kasi finally, 'di ba, yung effort, sipag mo, tiyaga nandiyan na. So we also have the muse. Ayan. So alam mo ngayon yung mga yung talents mo, skills mo, yung mga spiritual gifts, no, na meron kayo, yung kindness mo, yung galing mo, no, you're going to show that off sa ngayon. No, you will be showing that off. You will be allowing other people to experience that. No, you will be allowing yourself also to express that. I-share mo na din yan sa maraming tao. So, which is really good kasi parang ngayon, siguro na realize mo na it's about time na for me to shine, 'di ba? Kaya ilalabas mo na, i-share mo na kung ano man itong whatever it is that you've got, no? So, you're going to share that. At maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And also, maraming salamat then for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. Thank you. And also, please click the join button po sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. Okay? So, what else? We have hold the connection. Ayan. So, Sagittarius, maybe this is your connection, no, with other people. Mga tao sa paligid mo, let's say for example, kaibigan, no? Maaring meron kang kaibigan at nagkaroon kayo ng hindi magandang yung hindi kayo ngayon nagkakausap, maaaring nagkatampuhan, something like that. But yeah, it doesn't necessarily mean ano na nagkatampuhan kayo, hindi na kayo magkakaayos, hindi na kayo magkakabate. Kaya you can burn bridges, no? So hindi magandang ganon or hindi tama na gano'n ang maging thinking natin. Kaya, niniimbitahan kayo rito to hold the connection regardless kung ano man yung nangyayari sa inyo sa ngayon, lalo-lalo na kung kayo may hindi pagkakaintindihan. Kasi, this is not the end of your relationship. This is not the end of your connection with that person. No? Kasi natural naman, 'di ba? Wala namang kahit anong category of relationship, walang perfect relationship. There are times talaga na masaya, pero there are times na papasok yung problema. Papasok yung hindi pagkakaintindihan, nagkakatampuhan, 'di ba? Kasi magkakaiba tayo ng iniisip, hindi ba? Kaya dadating ang point na maiiba yung stand mo sa stand ng kaibigan mo, yung ganun. Kaya maaring nandoon, no, nagkakaroon ng problema, but that doesn't necessarily mean, no, na that's the end of your friendship, yung ganun. Kaya, ang napipick up ko dito, 'di ba? Don't burn bridges, no? Lalo-lalo na doon sa mga tao na alam mong mahalaga sa buhay mo.
no? Mahalaga sila sa buhay mo. Kaya, yeah, tama yan na magdistansya ka lang kung meron kayong hindi pagkakaintindihan, atras muna from that, para hindi na mag-escalate kung ano man ang hindi ninyo pagkakaintindihan. So, talikuran mo muna ang sitwasyon na yan. No? Give yourselves a time and space para mapag-isipan, no, kung ano ang nangyari, bakit nangyari, at pag maayos na ang pakiramdam ninyo, humupa na yung tension, humupa na yung emosyon, then that's the time, no, na pag-usapan, 'di ba? Pero that doesn't necessarily mean na kapag may isa kang mahalagang tao sa buhay mo na nagkatampuhan lang kayo, tatapusin mo na yung connection mo with that person. Okay? Iba din yung sitwasyon na yung matindi ang ginawa sa'yo. No, that's a different case. Kung talagang nabitray ka ng bonggang-bongga, niloko ka, ibang usapan yon. Pero kung kunyari, nagkatampuhan lang, yung hindi naman major, diba, na pwede mo rin namang patawarin at ibalik pa rin siya sa buhay mo. Yun, no? Yung hold the connection energy. No, doon yun nagfo-fall sa sitwasyon na yun. But that kind na niloko ka na't lahat, no, that's a different situation. Okay? So, we also have relax. Okay? Relax. Kalma lang. Itong kailangan mong gawin. Lalo-lalo na kung meron nga kayong katampuhan, 'di ba? So, mag-relax ka. Try to breathe out. At saka, sometimes, no, kapag meron tayong mga ganyang nararamdaman, meron tayong mga nakakaaway, meron tayong hindi pagkakaintindihan with someone, kailangan lang natin na magpahinga. Tanggalin muna natin sa isip natin kung ano man yung gulo. You need to renew yourself first para mas maging magana ang iyong pakiramdam. And when you were able to relax, you were able to recharge, naiiba, no? Naiiba yung takbo ng isip natin. Nagiging mas mas nagiging magaan ang ating pakiramdam at mas nagiging maliwanag, no, ang isip natin. So, we can make a decision better. Diba? Kaya yun ang maaari ninyong kailangan gawin, na mag-relax, magnilay-nilay, magmuni-muni. And we have release and let go dito. So, there could be situations katulad ng na-mention ko kanina na pwedeng meron ditong tao sa iyo na, let's say, nanloko sa iyo, 'di ba? Let's say hindi maganda yung treatment sa iyo, no? Maybe this person was treating you badly na hindi mo naman deserve na i-treat ng ganon. No, those kind of people, maybe marirealize mo na you really need to let that go. No, you really need to go to release that person, no, out of your life. No, yun ang mga ganon. At yung galit, diba? Yung galit dito sa let's say dito sa kaibigan mong ito, kung kaibigan etong nakatampuhan mo, 'di ba? Maybe it's about time na i-let go mo na yung pride, i-let go mo yung inis, yung tampo mo, 'di ba? Kasi sometimes in order for us to save our relationship din, sometimes kailangan na lang natin na magpakumbaba. Sometimes we need to step up as the bigger person, 'di ba? Tayo yung magpaka-humble. Kung lalo-lalo na kung alam natin yung taong yon mahalaga sa buhay natin pero sobrang ma-pride, 'di ba? Sometimes tayo na yung mag-a-adjust, 'di ba? If we want to save our relationship. So, maaari, no, na ang iba sa inyo, that's what you're going to do. You're going to let go of your pride. You are going to let go of yung pagiging tapang-tapangan para na yung parang ikaw yung mag-a-adjust to the level of that person para lang na mag-meet kayo halfway at magkaayos, no? Yung ganon. So, good luck sa iyo, Saj. Thank you for watching Love and Light. Namaste.